Ayan, so magandang gabi sa atin lahat mga kapatid at happy midweek. So, ang pagtatalakayan po natin sa gabing ito ay may pinamagatang Be an Influencer. So, ang susing talata po na sa gabing ito ay matatagpuan sa Efeso 5 verse 17 nang sinasabi, "Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon." So, kakatapos lang naman ng Miss Universe. Pero kung ako ang tatanungin, what is significant change happened in past decades? So, para sa akin, madami namang significant changes happened in the past decades. Pero ang top 1 sa akin ay internet. So, bakit? So, ang internet ay it brought us, our family, more connected with each other. So, dati, medyo sa mga panahon dati ay medyo hirap makipag-communicate o makibalita sa mga kamag-anak na malayong lugar. Pero ngayon, dahil sa internet, kaya na nating makipag-usap, kaya nating makita sila kahit na sa dulo-dulo ng Pilipinas. So, ang benefit pa ng internet ay entertainment. So, ito ay nakapagbigay aliw sa atin at libangan din, pampalipas oras. Tapos, isa pang benefit ng internet ay easy access on knowledge. So, dati, kung kailangan mag-research, pupunta ka pa ng library. So, minsan sa library, wala pa doon, hindi pa kompleto yung kailangan mong reference sa assignment. Pero ngayon, dahil sa internet ay kaya na po nating ma-access ang mga information na kailangan natin sa paggawa ng assignment kahit sa bahay lang, ganun, kahit nakahiga lang. So, easy access siya dahil sa tulong ng internet. So, isa pa ay convenient way of study. Tapos, more informed and broaden our ideas. So, ang internet, so dahil madami na siyang information, nandyan na nakalatag na. So, nagiging mas informed, mas educated yung mga tao ngayon dahil nandyan na yung mga ideas, mga knowledge. So, it broadens na rin na yung mga ideas natin. So, ang internet din ay means of expressing one's idea or emotion. So, dati, kung gusto mo maglabas ng saloobin o pwede mo lang ilagay sa diary. So, ngayon, pwede na sa internet, sa Facebook. So, yun yung mga benefit ng internet. Tapos, pwede rin siyang through sharing. So, pag may balita, kunyari may sunog dito or may paparating na bagyo. So, hindi na katulad dati na kailangan mo pang manood ng TV or makinig pa ng radyo. So, one click away. So, pwede mo siyang i-share o kung may concern ka sa mga netizens mo. So, ganun. Pwede mo siyang i-inform sila na may ganito, mga mahalagang information na pwede mo siyang i-share. So, maalin tulad ko to sa kwento ni Daniel. Ang kwento ni Daniel ay matatagpuan sa Daniel chapter 1. So, ito yung mga punto na gusto kong ipunto sa gabing ito. Na may dalawa siyang uri . So, sabi sa verse, Daniel chapter 1 verse 2 to 3, sabi ay, "Bring children of Israel to study the learnings and tongues of Chaldeans." So, itong panahon to ay sinakop ng Babylonia ang Israel. At inutos nga ni Nabucodonosor na magdala ng mga binata ng Israel para mag-aral ng katuruan sa mga Kaldeo sa Babylonia at yung kanilang mga lingwahe. So, tapos mababasa naman natin sa verse 5 to 16, ang kwento ay,
at ipinagtakda ng hari sila ng bahagi sa araw sa pagkain ng hari at sa alak na kanyang iniinom, at sila'y kakandilihin ng 3 taon upang sa wakas niyaoy mga katayo sila sa harap ng hari. So, ito sa verse na to, ito yung pinapakain sila ng pagkain ng hari, ngunit tumanggi sila Daniel at yung 4 niya pang kaibigan o 3 kaibigan na lang daw sa kanila, gulay at tubig lang sa kanila. Tapos sa verse 15, ito na yung nagresulta sa hamon. At sa katapusan ng 10 araw ay napakitang lalong maganda ang kanilang mga muka, at sila'y lalong mataba sa laman kaysa lahat na binata na nagsisikain ng pagkain ng hari. So, sa buong chapter 1 ng Daniel po, nais ko pong ipunto yung 2 mahalagang punto po dito na naging kaugalian nila Daniel at kanyang mga kaibigan. So, bagamat sila ay nalipol ng nasakop ng ibang bansa, tapos ano pa nga sila nag-aral sila, tinuruan sila ng kaaralan ng katuruan ng ibang mga hintil o mga katuruan ng walang paniniwala sa Diyos. So, bagamat ganun ang kanilang sitwasyon, yung kanilang knowledge na nanatili kung ano ang katuruan ng Diyos, hindi sila nadala ng katuruan ng makamundong katuruan. Ngunit in-apply tapos kinombine, tapos nanatili pa rin ang katuruan ng Diyos. Tapos ang isa pang nakita ko ditong punto ay yung kanilang pamumuhay. Bagamat nakatira sila sa malayong lugar na hintil nga, na hindi naniniwala sa Diyos na lugar, yung kanilang pamumuhay o yung mga ginagawa ay ayon pa rin sa katuruan ng Diyos. So, dahil nga sa panahon natin ngayon, ito yung mga, dahil sa panahon natin ngayon, generation to ng internet. So, 2 things to focus on the danger or risk in internet. So, madaming benefit ang internet, pero mayroon siyang mga risk o danger sa pagka-expose sa internet. So, wrong information. So, sa internet, madami siyang information, halo-halo na yan, pero hindi mo malaman kung ano yung totoo. 'Di ba may mga fake news ganun. So, sa sa Google din, hindi mo malaman kung legit ba ang mga information na to, kasi pwede ma-edit may iba-ibang opinion So, ganun ang risk sa internet. Tapos lack of ability to discern truth. So, ang tao ngayon, dahil nandyan na, nakalantad na ang mga information, so pag may nakitang ganito information, ganun pala, pero hindi nalalaman, hindi na na-develop yung pagsiyasat kung ano nga ba totoo. Kasi madami, tulad ng mga fake news, ganun. Niniwala na tayo na, ganun pala, pero ang totoo pala, hindi pala ganun. So, fake news nga siya. So, dahil ganun, na-expose nga tayo sa internet. So, kung ano yung makita natin, yun na siguro yung totoo, pero nawala sa atin yung pagsaliksik kung ano ang totoo. Tapos, misleading info, kung ano yung trending. Madalas ganun sa panahon, sa generation ngayon, na kung ano yung trending, kung ano yung idea ng nakakarami, yun na yung totoo, yun na yung tama, which is minsan may mga idea sila ng majority na hindi ayon sa katuruan ng Diyos, tulad ng sabi, illegal na daw ang
gawin ng legal ang abortion, mga ganon. So, majority gusto ng ilunsad ang abortion, pero sa katuruan ng Diyos, hindi siya dapat. So, sample lang siya, pero madami pang mga trending na majority, kung yung majority idea na hindi siya totoo, pero nagiging totoo dahil madami yung sumusuporta eh. So, ganun yung nagiging danger or risk sa internet. So, isa pa, ang internet din dahil sa mga influencer, sa YouTube, ganun, sa Facebook. So, nakikita natin yung kanilang mga lifestyle. Pero, dahil nga sila ay mga million ang mga follower, so minsan naapektuhan yung iba na ito ay nagdi-dictate o misleading our life in a worldly lifestyle. So, parang nai-introduce tayo lalo, na-expose tayo lalo kung ano ang worldly o secular lifestyle na dapat kung ano bilang Kristiyano, yung Kristiyanong pamumuhay dapat ang ating tahakin katulad nila Daniel. So don't let other social media influencer set or give idea on our lifestyle of path we should go to. So ganun na nga ang iba na dahil trending nga siya, tapos follower ka sa gantong naiisip mo na parang eto nga ata ang lifestyle na unconsciously na expose ka sa sa secular lifestyle na dapat sa Kristiyanong pamumuhay pa rin tayo. So, looking back sa buhay ni Daniel sa chapter 1, na ang una ay Daniel and his friends learned the worldly knowledge, but still heavenly knowledge remains. So, Daniel and his friends were exposed in worldly lifestyle, but still live as a Christian lifestyle. So, hindi ko naman sinasabi na masama ang internet totally. Madami siyang benefit o madami siyang na idudulot na maganda sa atin. Ngunit ang main na gusto kong iparating dito, lalo sa panahon ngayon, ay dapat ma-develop natin o ma-build natin yung digital resilience. So, ano nga ba yung digital resilience? So, ang digital resilience ay which is the ability to respond positively and deal with risks we come across online. So, gaya ng pamumuhay nila Daniel nasabi nga sa kwento sa chapter 1, bagamat sila ay nandoon sila sa environment and exposed sila sa environment na ang katuruan ay makamundo, tapos ang pamumuhay ay makamundo, hindi malayo siya doon sa sa Kristiyanong pamumuhay katulad sa Israel. Pero nanatili pa rin sila doon sa kung ano yung kinalakhan nila, kung ano yung tama. So, ganun din dapat sa ating ngayon, sa henerasyon natin ngayon. Bagamat na internet generation tayo ngayon, na andyan madaming mga information, madaming mga pamumuhay na nakikita natin, ngunit kailangan natin yung kaya nating mag-respond positively, kaya nating i-handle siya, kaya nating mamili kung ano ang tama at kung ano yung sa mali at kung ano yung dapat nating sundin at ano yung dapat hindi natin sundin. So, yun yung dapat ma-develop sa atin bilang Kristiyano na dahil tayo ang nakakaalam ng katotohanan, dahil nababasa natin sa Bible kung ano ang katotohanan. So, dapat hindi tayo naapektuhan ng dikta ng mundo, kundi tayo dapat ang maging influencer sa mundo. So, sabi nga sa kanta ng mga bata, munti kong ilawan, magliliwanag din. Tapos, sa gitna ng mundong madilim. So, dapat tayo yung magliliwanag. So, hindi ko pahihipan, magliliwanag din. So, hindi natin dapat i-allow na, dahil alam natin ang katotohanan na dapat
hindi tayo magpapadala, hindi natin papahipan ang liwanag na to na katotohanan na ating nalalaman, kundi tayo ang maging liwanag sa gitna ng kadiliman. Tayo ang maging influencer. Huwag tayo yung sasama sa papahipan natin yung ating katotohanan, yung liwanag, kundi pagningasin pa natin. So tayo nga ay magiging ilawan sa gitna sa gitna ng mundo madilim. So tayo dapat yung mag-guide. So kung may mga influencer may mga influencer diyan, so why not na din tayo maging influencer din in a Christian way, kung ano yung dapat na kung ano yung dapat na tahakin o ano yung pamumuhay dapat ng isang Kristiyano, at kung ano yung kaisipan ng isang Kristiyano, bagamat nandito tayo sa sa environment na hintil, pero dapat ang ang kaisipan natin, ang nalalaman natin ay according dapat sa Bible. So yun po muli, yun lamang po ang aking ma-share sa gabing ito, at muli aking dalangin na yun nga ay ma-develop sa atin ang digital resilience, na kaya nating mag-respond positively kung ano man ang makita natin sa information na yan. Dapat alam natin kung ano ang tama at mali. So paano nga ba natin malalaman? So ang sagot dyan ay magbasa lamang tayo ng Biblia, dahil nandoon kung ano ang katotohanan. So muli, magandang gabi.